Madalas ko po naririnig sa mga bagong pari na ordinahan, yung mga katagang ito. Yung ordinasyon namin ay prutas lang ng awa ng Diyos. Pero noong una po, bago po ako maordinahan, hindi ko po talaga yung pinapansin. Kasi para sa akin, tinawag ka ng Diyos, sumagot ka, and then, kaya ka naordinahan. Pero alam niyo po, bago ako ako maordinahan, kami ni Father Sylvester, binalikan ko po yung mga kwento ng aking buhay. And as I look back on my journey, I was able to look back not only on those beautiful moments of my vocation, but also on those experiences where I fell, I stumbled, I sinned. And I realized na yung istorya po pala ng aking buhay sa seminary ay hindi lang puno ng kagandahan. Ito po pala ay puno rin ng pagtataksi. Na kapag binalikan ko po yung talambuhay ng aking bokasyon, hindi po pala puro karanasan lang, puro magandang karanasan, kundi yung pagkakataong nahirapan po ako, nag-struggle, nakibaka, nag-struggle yung paglaban yung bokasyon. At kung binabalikan ko po yung mga bagay na yun, masasabi ko, tunay nga, awa talaga ng Diyos. Awa talaga ng Diyos to. When I received the grace of perpetual profession, kasi sa amin po mga religious, may perpetual profession po na tinatawag bago po kami magdikon. And when I received the grace of perpetual profession, sabi ko, naawa na lang yung Diyos sa akin eh. And when I received the gift of ordination to diaconate, sabi ko, sobrang naawa sa akin ng Diyos. And now that I am an ordained priest, sabi ko, awang-awa na sa akin ng Diyos. Pero alam niyo po, kaakibat ng awa ng Diyos sa akin ay yung pagpapadala ng mga tao na magre-remind sa amin, magpapaalala sa amin, nilingap kami ng Diyos, hinaawaan kami ng Diyos, at patuloy kaming minamahal ng Diyos.